Your lawyers are witnesses. You can always file them. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. It's not our intention. It's not our intention. It's not our intention, sir. Please, Sir, di ba siya po yung sa kapwa? You know that there's nothing to do with it. Bakit siya? Hihilain mo yan. Hihilain mo yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Tsaka magkakapatumanan. Pero hihilain ko yan. So, President, ako po masusunod dito ngayon. Reklamo niya lang ako. Hindi, gusto niyang kausapin para lang naglalaro. Sino? Yung, Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Diretso niya ako sa aeroplano. Yes. Your lawyers are witnesses. You can always file them. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. It's not our intention. It's not our intention. It's not our intention, sir. Please, Sir, di ba siya po yung sa kapwa? you know that there's nothing to do with it. Bakit siya? Hihilain mo yan. Hihilain mo yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Tsaka magkakapatumanan. Pero hihilain ko yan. Mga kababayan, mga ka-BDS, maligayang pagbabalik sa ating channel. Ito po ngayon ang pinaka-breaking news. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ang struggle ng ating Pangulong Duterte. Ito yung tumatak sa taong ito, mga kababayan. At ang breaking news ngayon, ito na po. Breaking news, mga kababayan, si Pere. Sibak na po, mga kababayan, at pirmado na po ito ni Pangulong Marcos Jr. Hindi pala, si Lucas Bersamin pala, mga kababayan. Ito po, ano, nababasa po ba ninyo? Office of the President, Police General Nicolas D. Torre, Philippine National Police, PNP, Camp Crame, Quezon City. General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP effective immediately for the continuous and efficient and delivery of public service in the PNP. You are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Thank you. By order of the President, Lucas Bersamin, formado po ng Executive Secretary. Ayan na po, mga kababayan. Bakit po tayo pumapalakpak? Kasi po, matindi po ang kanyang ginawa dito sa ating mahal na Pangulo. Biruin niyo yan, mga kababayan. Ha? Biruin niyo ito? Ulitin po muna natin ang kanyang ginawa na to, oh. So, President, ako po masusunod dito ngayon. Reklamo niya lang ako. hindi, gusto niyang Alam mo? Anyabang, di ba? Mr. President, ako na masusunod dito ngayon. Ireklamo niyo na lang ako. O, mag-abang ka na, Torre, dahil mukhang marami-rami ang magrereklamo sa iyo. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Ano ho? At ang isa, mga kababayan, sa magrereklamo sa kanya, naku po, panoorin po ninyo, mga kababayan. Huwag po kayong bibitaw dito sa ating pag-uusapan ngayon, sa ating video ngayon, mga kababayan, sapagkat, naku, magugulat po kayo, no? Dahil may matindi pong kakaharapin ito si Torre, ha? May matindi pong kakaharapin ito si Torre, at panoorin niyo po ang video ito hanggang matapos dahil ipapanood ko po sa inyo, i-share ko sa inyo ito pong matinding kakaharapin ni Torre ngayon na siya po ay sibak na bilang PNP chief. Para sa mga karagdagang balita niyan, mga kababayan, bago natin ipagpatuloy, sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating channel na ito
dahil malaking bagay na po ito sa amin na mga content creator, sa amin na mga vlogger na kami na lang po ang nagbabalita ng hindi ibinabalita ng mga bayaran na mga media, mga kababayan. Ito po ang ating ginagawa ay organic, no? Wala pong bayad, mga kababayan. Purely po itong serbisyo publiko. Kaya kung gusto niyo pong makatulong pa po sa amin, mga kababayan, pakikilike, pakishare ang video ito. At sa mga ngayon pa lang nakabisita sa ating channel, humihiling po ako na sana po ay pakisubscribe ninyo ang aking channel. Kung hindi pa kayo, kung gusto niyo pong magbigay ng konting tulong para hindi po tayo magpabayad, hindi po tayo mababayaran kahit kailan, sa inyo lang po kami magkakaasa ng suporta. Mayroon pong super thanks dyan sa baba. Pwede nyo pong pindutin at pwede nyo rin pong pindutin ang join button para maka-join po kayo sa aking channel. Sa iba naman, mga kababayan, kung mayroon kayong pang super chat, katulad po ni Ezra, ayan po mga kababayan, maraming salamat po sa ating nagpa-super chat kahapon sa ating video kagabi. Thank you po sa iyo, Ma'am Ezra. Ayan po ang kanyang super chat. Ano ho? Ayan po mga kababayan, tunguhin na po natin ang ating kabuuang balita tungkol sa breaking news na pagkasibak ni General Torre, mga kababayan. Naku po, inang! Pinakamalaking balita ngayon! May sinibak! May sinibak sa PNP! Sino ang sinibak? RH14, Let Narciso! Kamilet! Sinibak si General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring nakapirma sa lumabas na papel mula sa Office of the President. Inatasan rin si Torre na tiyakin ang maayos na turnover ng lahat kabilang ang mga dokumento at informasyon para sa tuloy-tuloy at epektibong paghahatid ng serbisyo ng PNP. Ito sila. Sino kapalit? Sino kapalit? May kapalit? Yes. Ha? Sino ang kapalit? Wala pang binanggit. Yung papel pa lang, yung lumabas, Anthony at Jerry. Wala pang, yung dahil. Reason. Basta maikli lang yung Maikli nakalagay lang. sa papel na inilabas ng Malacanang. Yung relief order. Oo, yun lang. Okay, Thank you. Ito sila Narciso para sa DZRH. Muna sa Mga kababayan, ano ha? Confirm na po si Torre, may balita ng sibak na po si Torre, mga kababayan. At mayroon pa po rito isang balita para mas malupot natin, maliwanagan ang pagkakasibak ni Torre. Ito po, panoorin po natin, mga kababayan. Yun po ay sa DZRH. Ito naman po ay sa JMA kay Arn, mga kababayan. Kapapasok lang po na balita, tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III at kinumpirma po yan ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Inaalam pa namin ang dahilan ng pag-relieve sa hepe ng PNP at sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag si Torre. Ivan, ano sabi sa ni Secretary Bersamin? Kanina Kausap mo nga, bago tayo sumihing pawawid, may umiikot na dokumento na nire-relieve nga si PNP Chief Torre. So minabuti natin kumpirmahin yung dokumento kay Executive Secretary Lucas Bersamin na paminsan-minsan nakaka-text naman natin. At kinumpirma po niya, yung dokumentong yan ay lehitimo at pirmado niya. Abangan natin sino magiging tagapangalaga ngayon ng Philippine National Police at ano ang reaksyon dito ni PNP Chief Torre. Igan, mauna ka. Ayan, mga kababayan, mismo na po ang One News, DZRH at itong JMA Integrated News ang nagbabalita po. Confirm, sinibak na po si Torre at kinonfirm nga po yan ni Ivan Mayrina dito na po kay Executive Secretary Lucas Bersamin. So, konfirmado na po, mga kababayan. Ito pong si Torre ay sibak na po dito nga po sa kanyang pagiging PNP chief, no, mga kababayan. Mayroon po akong nakita dito, post po ang ating kaibigan na si Bisdak Pilipinas, mga kababayan. Mayroon lang po ako papapanood sa inyo. Teka lang, hanapin ko lang ang video na yon ni Bisdak Pilipinas.
mayroon kasi siyang nakapost mga kababayan, si Miss Doc Pilipinas, sandal ba yun? Ito yata yun eh. Mayroon siyang post dito mga kababayan kagabi. Napanood ko po ito, panoorin lang po natin mga kababayan saglit ha. Panoorin lang po natin saglit ang ating kaibigan. Nasaan na ba yun? Ay, yan. Ulitin natin. Ang ganda ng ganyang ano. Ay, nakakatawa mga kababayan. Pero alam niyo ito si Tori, paminsan-minsan parang napapag-good vibes ka rin eh. Ay! Ang ganda. Ito na lang. Ito na. Ay! Ang ganda ng posisyon. Ang ganda talaga sa totoo lang. Ayan na kababayan. Ayan po si General Torre na sinibak na po. Ano ho? Siguro, ano na ngayon ang magiging future ni Torre mga kababayan? Ano na ang aabangan natin dito kay Torre? Ha? Doon sa kanyang mga ginawang action dyan sa KOJC, kay Tatay Digong, no? Mga kababayan. So, ano na ang mangyayari nito dahil biruin mo, ang bilis lang ano? Ang bilis nitong nakarating, ang bilis nitong na-promote bilang PNP chief. At ito nga ang kauna-unahan at ang nakakuha ng pagiging PNP chief na hindi po PMA year, no? Hindi po nanggaling sa PMA. So, karamihan po kasi ng mga or halos lahat ng mga nagiging chief PNP ay galing po sa PMA. Ito lang po ang bukod tangi na PNPA po yata, hindi po siya galing sa PMA. So, bukod pa diyan, marami pa po ang mga senior pa sa kanya na mukhang nalaktawan mga kababayan. Dahil siguro doon sa nangyari, nagawa niya doon sa KOJC at dito kay Tatay Digong, kaya napabilis ang kanyang promotion. Bagamat ito sa Calbayog City, Samar, ay mayroon po itong persona non grata doon. Ano pa ibig sabihin ng persona non grata? Abay, isinusuka po siya ng taga Samar o taga Calbayog City, mga kababayan. So, ayan po ang ating breaking news dito kay Torre, mga kababayan. At marami pa pong karagdagang balita. Ito na po ang sinasabi ko sa inyo na mukhang inaabangan natin na after pagka-resign ni Torre or retired ni Torre, at this time hindi po siya resign, hindi po siya retired, kundi sibak mga kababayan. Panoorin po ninyo ang video kung sino ang maghahabol sa kanya unang-una mga kababayan. Naku, nakaka-excite po ito. Bago ko ipanood yung video, hula muna kayo dyan mga kababayan. Hulaan nyo muna. Sino itong ipapanood ko sa inyo na unang-unang mag-iimbestiga kay Torre mga kababayan. Na-excite ako sa inyo mga sagot. Paki-comment nyo niyo sa baba mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Kung tamang inyong hula, ito na po siya mga kababayan. Inta ng warrant of arrest. Ngayon mga kababayan, palakpakan natin. Nag-aabang na tayo dito kay Senator Marcolita. Siya po ang kauna-unahan malamang. Ha? Ops, Torre, halika rito. Halika, Torre. Dahil sinabi mo noon, hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Ha? Di ba sinabi mo noon, hihilain mo si Tatay Digong? Oh, ngayon, ayan no. Ito sa atin para lang naglaan. Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Oh, walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Ayan. Ayan, Senator Marcolita. Oh, wala daw mataas sa kanya. Siya na daw commander dito.
Kaya pwede niya nang dalhin si Tatay Digong kahit walang warrant of arrest. Panoorin natin si Senator Marcolita. Mr. Former President, I am the representative of the Interpol. Ano daw? Mr. Former President, ano sabi niya? Di ba? Hihilain ko yan. Sabi niya eh. Di ba? Wala nang mas mata sa akin. Mr. President, first star na ako eh. Oh. So ako na, pwede na kitang hilain. Nako. I was asked to deliver and present to you the warrant of arrest coming from the ICC. Wala namang ganun eh. Pag tinanong mo yung General Torre, asan po yung ano? Andito po sa aking cellphone. Yun eh, puro... Sabi, hindi kami nakipagtulungan. Yun lang dinala mo ron eh. Ayun na nga po. Na Ang laki na ng tulong mo sa ICC. Pati aeroplano. Saan? Di ba? Oo. Ang ICC bang nagbayad nung magkano ang gasolina Oo. ng eroplanong pupunta doon? Yung rent, di ba? Magkano yung rent? Palagay mo, mga 250,000 per hour. Hindi mo naman nakita yung representative ng Interpol na siya sana ang nagbigay ng ito yung warrant of arrest. Ang gusto ko makita, yung physical na pagpipresenta ng warrant of arrest. Mr. Former President, I am the representative of the Interpol. I was asked to deliver and present to you the warrant of arrest coming from the ICC. Wala namang ganun eh. Pag tinanong mo yung General Torre, asan po yung ano? Andito po sa aking cellphone. Yun eh, puro... Sabi, hindi kami nakipagtulungan. Yun lang dinala mo ron eh. Ayun na nga po. Na Ang laki nakaready na ng lahat. tulong mo sa ICC. Pati aeroplano. Saan? Di ba? Oo. Ang ICC bang nagbayad nung magkano ang gasolina Oo. ng eroplanong pupunta doon? Yung rent, di ba? Magkano yung rent? Palagay mo, mga 250,000 per hour. Hindi mo naman nakita yung representative ng Interpol na siya sana ang nagbigay ng ito yung warrant of arrest. Ang gusto ko makita, yung physical na pagpipresenta ng warrant of arrest. Mr. Former President, I am the representative of the Interpol. I was asked to deliver and present to you the warrant of arrest coming from the ICC. Wala namang ganun eh. Pag tinanong mo yung General Torre, asan po yung ano? Andito po sa aking cellphone. Yun eh, puro... Sabi, hindi kami nakipagtulungan. Yun lang dinala mo ron eh. Ayun na nga po. Na Ang laki nakaready na ng lahat. tulong mo sa ICC. Pati aeroplano. Saan? Di ba? Oo. Ang ICC bang nagbayad nung magkano ang gasolina Oo. ng eroplanong pupunta doon? Yung rent, di ba? Magkano yung rent? Palagay mo, mga 250,000 per hour. Grabe mga kababayan. Ang dami pong mga katanungan na dapat sagutin dito itong si General Torre pag nakaharap na ito kay Senator Marcolita. Sabagkat ayon nga kay Senator Marcolita, ang gusto niyang makita ay ang Interpol na mag-serve ng warrant or kasama ni General Torre at magpe-present ng physical na warrant of arrest. Ngunit, wala pong ipinakita dito si General Torre na Interpol at wala rin din po siyang ipinakitang physical warrant. Ang kanya lang pong pinakita ay nandito daw sa kanyang cellphone. Napakarami po nito mga kababayan na dapat pong sagutin ni General Torre once po na mag-umpisa na po ang investigasyon dyan po sa Senado. At sisipa po ito pagdating po ng magkaroon na po ng tatawag si Senator Marcolita. At ang isa pa dito mga kababayan sa matinding dapat sagutin ni General Torre kung magkano ang rent ng per hour ng eroplano na nagdala kay Pangulong Duterte doon sa Dahig. Ha? At kanino itong eroplano na ito? Napakarami pong mga katanungan ang dapat sagutin po niya rito. Pinabunuhan ba niya ito? O sino po ang gumastos ng balikan ng eroplano na yan? Pacquiao po kasi yan eh. Tututusin eh. Manny Pacquiao.
Kasi nga, si Tatay Digong lang ang sakay nun eh. At saka si Secretary Media Erdia, di ba? Sila lang dalawa yata ang sakay nun. Ano? Kakawag-kawag ng aeroplano. Sana sinakay nyo na rin ako dyan. Na makapasyal man lang. Total, balikan naman eh. Sinayang nyo lang yung gasolina dyan. Sinakay nyo sana kaming mga supporter. Sayang din yun. Halimbawa, ang capacity noon, 100. O dalawa lang silang Tatay Digong. O 10 lang kayo halimbawa doon kasama ng mga crew ng eroplano, stewardess. O di may 90 pa katao. Sana 90. Sinama nyo sana kami. 45 na vlogger ng mga 45 din na vlogger na kakampi ni Tatay Digong. Nang sa ganon, pagdating doon sa dahig, nag-rally rin kami doon. Doon din kami nagdebate. Hindi, joke lang yan mga kababayan. Pero, inaano lang po natin dito na grabe ganito po nila ginawa kay Tatay Digong ang tambabraso, pangingidnap ng wala po sa lugar. Ito ngayon ay pananagutan ito ni Torre. At maliwanag naman po sa napanood nating video kanina mga kababayan. Sinasabi ni General Torre, kasuhan na lang daw siya, di ba? Magkaso na lang kayo sa akin, sir. Sir na, sir. Diretso na niya ako sa aeroplano. Yes. Your lawyers are witnesses. You can always file them. You have to kill me. That orientation. You have to kill me to bring me to Hague. Yan, no? Sabi ni Tatay Digong, you have to kill me to bring the Hague. Grabe, no? It's not our intention, sir. Sir, It's not our intention. It's not our intention. It's not our intention, sir. Please, Sir, di ba siya po yung sa kapwa? you know that there's nothing to do with it. Shucks. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Tumatak na po yan sa aming mga nagmamahal kay Tatay Digong. Ang isang 80 anyos ay sinabihan mo, General Torre, na hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Balang araw, General Torre, marirealize mo rin pagka dumating ka na sa edad na 80 anyos at ikaw din ang sabihan na hihilain ka, ano kaya ang iyong mararamdaman? Sana hindi dumating sa iyo yung edad na 80 anyos, General Torre, at walang gumawa sa iyo ng pambabastos na katulad nitong ginawa mo kay Tatay Digong. Yan, General Torre, ay wish ko lang sa iyo, sana lang walang gumawa sa iyo ng ganyan balang araw, General Torre. Pero wag ka munang magpapampante dahil ngayon, kahit bata ka pa, may paparating na investigasyon at hindi ka makakaligtas sa investigasyon ng mata ng agila. Na Senator Marcoleta, mga kababayan. At yan po ang breaking news dito kay General Torre, mga kababayan. Samantala, mayroon pong breaking news din po, marangyang pamumuhay ng ilang opisyal kaugnay ng flood control projects, pinuna ng publiko. At dito nga po mga kababayan, mayroon pong nag-trending na video, umuulan ng pera ang isa pong gobernadora dyan po sa Samar, mga kababayan. At magugulat kayo sapagkat kunikonektado ang lahat ng ito dito po sa nangyayaring trending na mga pangyayari sa ating bansa ngayon na hindi na po nila ito maliligtasan at malulusutan ang sobrang napakatalamak nitong flood control projects, flood control ghost projects, at flood control na pandarambong bumabaha ng pera, ngunit wala pong pang-control doon sa mga baha na tubig na dumarating sa ating bansa. Ito, panoorin po natin ito mga kababayan na video ito. Umani ng batikos ang viral video ni Samar Governor Shari Antan na sumasayaw habang pinapaulanan ng pera. Kasabay nito lumutang pa ang iba't ibang resibo ng umano'y marangyang pamumuhay ng mga opisyal na inuugnay sa maanumalyang flood control projects. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
Kasabay ng pagputok sa umano'y mga anomalya sa iba't ibang flood control projects sa bansa, ang paglutang ng mga pangalang idinadawit sa kontrobersya. Kabilang dito ang DPWH First District Engineer sa Bulacan, sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Si Alcantara ay former district engineer ng ahensya, habang humalili naman sa kanya ang bagong talaga na si Hernandez. Napabalitang na-relieve at naka-floating status ngayon ang dalawa matapos ang investigasyon sa ghost project sa lalawigan na matatagpuan lang daw sa distritong hawak nila. Ngayon, nasa hot seat ang dalawa dahil usap-usapan sa social media ang tila maluhong pamumuhay nila kahit nasa salary grade 19 to 25 lang daw ang usual na sahod ng isang district engineer. Sa isang larawan, makikitang suot ni Hernandez ang isang Louis Vuitton quilted button-up shirt na nagkakahalagang 96,700 pesos. Nakitaan din siyang suot ang isang Audemars Piguet wristwatch na nasa mahigit 2 million pesos ang halaga. Si Alcantara naman nahuli sa isang larawan na suot ang isang Louis Vuitton Rivoli sneaker na nasa $1,258 ang presyo. May isang larawan din siya na suot niya ang isang Patek Philippe Nautilus watch worth 11 million pesos. Pero hindi lang ang mga engineer ang kino-call out ngayon sa social media. Kasama na rin ang mga contractor at local officials na hindi nakaligtas sa pamumuna ng publiko. Isang video ni Samar Governor Shari Ann Tan ang kumakalat ngayon sa social media kung saan Mga kababayan, itong mga district engineer na mga nasasangkot ngayon dito sa init na pinag-uusapang flood control projects, umuulan din pala sila, bumabaha din sa marangyang pamumuhay at mga mamahaling kagamitan. Grabe mga kababayan, ito talaga dito rin pala dito sa DPWH, may ganito rin pala. Akala natin nung araw, nung una, dito lang sa Congress, di ba? Itong mga ganitong mga sasakyan, mga mamahaling relo, nakikita lang natin itong mga kababayan doon sa, di ba? Napanood naman po natin noon, may artista band, mayroong mga Rolex, may mga Louis Vuitton, kung ano-anong mga gamit itong mga kongresista. Ngayon mga kababayan, ito na. Ito namang mga DPWH official, hindi rin po sila nagpatalo. Talaga naman, paligsahan po ng marangyang pamumuhay itong mga taong ito. Ang tanong, Mr. President Bongbong Marcos, wala ka bang gagawing lifestyle check sa mga ito? Para naman malaman po kung saan galing ang pinagbibili nitong mga taong ito, mga kababayan. Itong kanyang mga official dyan sa DPWH, saan galing ang pera na pinambili ng mga ito? Mga kababayan, comment nyo nga dyan sa baba kung kaya nyo bang hulaan kung saan galing ang mga pera na pinambibili po nitong mga taong ito sa DPWH. Panoorin po natin ang pagpapatuloy nitong isa naman pong nag-viral ng kuratsa sa Samar, itong si Samar Governor Tan, huling sumasayaw habang pinapaulanan ng pera. Makikita nagsasayaw siya habang pinapaulanan ng pera. Nakunan umano ang nasabing video sa isang event sa Samar Convention Center nitong Sabado na dinaluhan din ng iba pang local officials. Pinuna ito ng maraming netizen at tinawag pang flood control gala. Binigyang diin ng isa, wala ito sa lugar dahil napakaraming substandard na proyekto sa lugar at naghihirap na ang mga kababayan. Pero giit ni Tan, tradisyon lang daw nila ito sa probinsya. Sa text message sa Billionario News Channel, pinaliwanag ng gobernador na napupunta rin daw ang pera sa simbahan at mga barangay project. Kaya nakakalungkot anya ang pagtuligsa ng ilan sa kanilang tradisyon. Kabilang si Tan sa ruling political clan ng probinsya na ngayon ay nauugnay sa ilang mga proyekto ng JFR Construction Incorporated. Nakapagtala ito ng 18 flood control contracts worth 856 million mula 2022 hanggang 2024, ayon sa sumbong sa Pangulo Portal. Isa naman ang Eastern Visayas sa mga flood-prone areas sa bansa, kaya base rin sa sumbong sa Pangulo website, hindi bababa sa 100 ang recorded flood control projects sa rehiyon. Marami sa mga ito, lalo na sa Leyte, Sunwest ang contractor. Isa ang Sunwest sa top
Iyay, mga kababayan, SunWest na naman daw. Oh, kanino ba itong SunWest? Ang alam ko lang, sandwich eh. Masarap yun. Matindi. Bisa, akala ko ba itong SunWest taga Bicol? Bakit hanggang Samar at Leyte nababanggit ito? At mukhang bakit hanggang Pampanga? Mukhang nagkakatotoo yata ang mga binitawang salita ni BP Inday Sara noon. Oh, mga kababayan, naalala nyo noon sa isang interview, sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na mayroon lang daw pong 2 tao lang ang may hawak ng pera ng ating bansa. Kilala nyo ba, mga kababayan? Naalala nyo ba ang interview ni Vice President Sara Duterte na yun noon? O, i-comment nyo dyan kung sino ang kung naalala nyo yung interview ni Vice President at sino yung pinangalanan niyang 2 yon, mga kababayan. Comment nyo na po, huwag kayong mahihiya, wala pong bayad dyan. 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects sa bansa. Ang co-founder nito, si Ako Bicol Portales Representative Agoy, mga kababayan, co-founder nito si Ako Bicol Portales. Sino daw? Si Ako Bicol, na taga Bicol, nakarating ng Samar, nakarating ng Leyte, nakarating ng Pampanga. At saan pa kaya ito makikita natin? Itong kumpanya niya, saan kaya makakarating? Saan niyo, mga kababayan? Ilabas niyo na kung mayroon kayong alam saan. Kasi may mga nagko-comment po na may nakita na ako na mayroon daw pong iba dyan, yung tulay ng mga project dyan, kukuhanan nila ng video. Sige, mga kababayan, kuhanan nyo po ng video, lalo na yung mga projects ngayon na nakita ninyong kahinahinala na mayroon pong nangyayaring katiwalian. Katulad po ng ito pong mga flood control na mga defektibo. Kahit kagagawa lang, sira at wash out na kaagad. 100 pa lang ng baha, mga kababayan. Para magkaalaman po, ito na po yung panahon, mga kababayan. Huwag na po natin itong bitawan na isyu na ito dahil dito po, ito po yung dahilan kung bakit malamang si BP Inday Sara ay kanila pong pilit na gusto pong tanggalin at sibakin. Bakit? Kasi natatakot sila na ibulgar pagka si BP Inday Sara na ang maging Pangulo. Takot na takot sila na hindi na po sila makikinabang sa mga pinapakinabangan nila ngayon. Iyon, mga kababayan. Tuloy. Zaldico. Kaya usap-usapan na rin ngayon ang umano'y lavish lifestyle ng mga kapamilya nito. Sa Instagram ng kanyang pamangkin na si Claudine Co, makikita ang travels at vlogs ng dalaga sa iba't ibang bansa. Kita rin sa isang TikTok video na galing sa vlog ni Claudine ang pagsakay ng kanyang pamilya sa isang private plane. Naku po, ang labis-labis na pamumuhay nitong kanyang pamilya. Yan po, nakuha na sa TikTok, mga kababayan. Ito daw pong kanyang, pamangkin, kung kaano-ano niya ito, no? Ay, grabe. Nakuhanan po, maraming pamumuhay nitong mga Zaldico family. TikTok video na galing sa vlog ni Claudine ang pagsakay ng kanyang pamilya sa isang private plane. Bukod pa sa SunWest, hawak din ng pamilya Co ang isang aircraft leasing business at nakapagtala rin sila ng 5 billion peso capital. 5 billion peso capital. Wow! Hawak din nila yung airplane, no? Business. Pagmamay-ari naman ng kapatid ni Zaldi Co na si Christopher Co ang High Tone Construction and Development Corporation. Nakasama rin sa top 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Yun, mga kababayan. Ayan na, saan galing yung mga pera na pinangwawaldas nitong kanyang mga kapamilya ni Saldi mo. Hindi ko po yan Saldi. Hindi ko po yan ko. Saldi mo yan. O saldi niya na lang. Huwag na natin gawing atin. Nilinaw ng tanggapan ni Samar Governor Shari Antan na hindi nakunan ang viral video sa isang engranding dinner, kundi sa Hermano Night ng piyesta sa Catbalogan City. Ayon sa Samar LGU, invited guest lang ang gobernadora sa tinatawag na kuratsa at nakisayaw bilang bahagi ng tradisyon. Anila, bahagi nito ang gala o money showering na sumisimbolo sa pagbibigayan at community spirit.
Bagamat naiintindihan nila na dapat maging sensitibo ang public officials, lalo na sa gitna ng iba't ibang problema ng bansa, hindi raw ginawa ang pagtitipon para ipakita ang yaman o kapangyarihan, kundi pagbibigay galang sa identity ng mga Samarnon. Muling binigyang diin ng opisina ni Tan na mapupunta ang proceeds sa iba't ibang simbahan sa lalawigan. Mga kababayan, 5 billion Ay, peso ano? capital. Sandali, ha? Pagmamay-ari naman ng kapatid ni Sandali mga kababayan ha. Bago ako mag-comment, mayroon kasi rito nga itong pagsayaw po ni Governor Tan nitong kuratsa na umuulan ng pera mga kababayan ay sinasabi nga niya, pinaliwanag ito na ito ay isang tradisyon dyan sa Samar. Tayo po mga kababayan ay taga-Samar, ano ho? Alam ko po yan personally dahil lumaki po ako, halos binatilyo na po ako umalis ng Samar. No? So nakikita ko po yan. Tama naman ang paliwanag ni Governor Tan, no? Although hindi ko po siya kinakampihan. Ang problema kasi wrong timing, no? Wrong timing dahil nangyayari ngayon itong flood control projects at ikaw naman ngayon makakitaan ka ng video na nagkaroon ka rin ng flood dyan ng pera na masakit na nga sa kalooban ng taong bayan na nangyayari ito ngayon, at nakikitaan kayo ng ganyan. Bagamat ako bilang isang Samarnon ay naiintindihan ko po yan dahil tradisyon nga yan. Ang problema lang kasi dito, no, ay parang nasasaktan ang mga tao na hindi po alam ang tradisyon dyan sa Samar. Sapagkat ngayon, ang tradisyon ngayon sa ating bansa mukhang iba. Ang tradisyon ngayon, pag hindi ka nakiisa dyan sa kanilang isipin nyo nga mga kababayan, buong Pilipinas, di ba? Pag hindi ka nakiisa, tanggal ka. Yun po ngayon ang mangyayari. Di ba? Katulad ni Bibi Inday Sara, ayaw makiisa sa korupsyon. Ayan, pilit tinatanggal. Tama hindi? Ganyan po ang nagiging tradisyon ng ating mga politiko ngayon mga kababayan. So, sa totoo lang, tama lang naman po yan. Ang problema lang, wrong timing yan. No? Wrong timing po yan. Dahil sa mga na-issue ngayon. Pero, hindi ko po kasi pwedeng basta i-bash yan mga kababayan, no? Kasi lumaki ako dyan Dahil nung araw nakapunta rin po ako sa iba't ibang lugar katulad ng Baguio. May mga tradisyon din po dyan sa Baguio, yung mga kababayan po nating mga igurot, di ba? May sumasayaw sila din dyan na may mga ginagawa po silang mga kung ano-anong mga ritual dahil sa kanilang tradisyon. So, ganun din po ito. So sa ibang mga probinsya po natin, malamang may mga ganito ring mga tradisyon pero hindi nga lang katulad nito na umuulan ng pera. At ipinaliwanag din naman niya kung saan po mapupunta ang pera na yan. Yun naman po ang sinasabi nila dito. Pero ganun pa man, no, sa ngayon nagiging wrong timing po ito na magpakita ng ganito pong karaming umuulan na pera. Parang naiinsulto po ang kaisipan, ang mga mata ng mga Pilipino, lalo na yung apektado ng mga baha ngayon at mga flood control projects. Masakit isipin na sa kabila ng pagkahirapan ng ating bansa at yung lugar mo na yan ay napakarami pong rough road dyan. Manawala kayo mga kababayan kasi ako, nakarating ako doon. Naalala nyo, dati si Vice President Sara Duterte, may video siya Ayaw ko, siguro 2022 pa yun, no? Yung kapapanalo pa lang nila bilang unit team noon ni BBM, di ba? May kwento si BP Inday Sara na pag sumakay daw siya doon sa bus no papuntang Samar, galing Leyte, galing Tacloban, para daw silang inalog na duhat, gaganong-ganon si BP Inday. Hindi ka makatulog, di ba? Kasi napakahirap po ng daan dyan. Grabe. Biruin mo, yung daan na po yan po yung highway na manggaling po dito sa Manila, papunta po ng Mindanao. Yan po yung dinadaanan, yung lugar, yung Katbalogan na yan. Naku po, yung manggaling Katbalogan, papuntang Calbayog, manggaling Katbalogan, papuntang Tacloban, yan po ang matinding
mga rough road dyan. At take note mga kababayan ha, yung lugar ng Katbalogan, yan yung sentro, yan yung capital ng Samar. Tatlo po kasi ang Samar, ang island ng Samar, hinati po yan sa 3 probinsya. Ang Northern Samar at Katarman nga yung capital, ang Western Samar, which is Samar, ito ang Katbalogan. Ayan nga, taga dyan, yan nga, gobernador niyan si Cherry Antan. At ang Eastern Samar, yun nga yung papunta doon kay Boy Abunda. Itong Katbalogan, taga dito si Ted Filon, mga kababayan. Ngayon, itong lugar niya mismo, kapital mismo ng Samar, itong Katbalogan, nandito yung lagpas ka lang ng konti or bago ka dumating sa Katbalogan, galing Kalbayog, grabe po ang rough road. Grabe, as in grabe mga kababayan. Magpunta ka na sa iba't ibang mga lugar na may mga rough road. Magugulat ka talaga. Mayroon pa palang ganitong ka-rough road. Para kang napunta sa ibang bansa. Lalo na sa mga Africa na mga undeveloped pa na mga lugar. Parang ganon itong lugar nito. Kaya nakakainis lang, no? Bagamat ako ginagalang ko po dahil taga Samar ako, ginagalang ko po yung tradisyon namin na yan. Naiinis lang ako kasi napakarami niyang pera, napakarami pala ninyong pera, at ang reason pa nga niyan, sa totoo lang tama naman talaga yan mga kababayan eh. Napupunta po yan sa mga barangay, napupunta po yan sa pagpagawa, napupunta po yan sa simbahan, ganyan po yung gala night na yan or yung pagsayaw po ng kuratsa, mayroon pong para pong ano yan eh, para bang isang way of solicitation na dinadaan sa sayaw. Oo, ganun po ang tradisyon dyan sa Samar sa mga hindi po masyado familiar dyan mga kababayan. Ano ho? I hope na nakuha nyo po ang aking gustong ibig sabihin. Ano ho? I hope po hindi nyo po ako masisisi na hindi ko po i-bash ito ng todo-todo. Kasi nga, siguro kayo rin, kung mayroon din kayong tradisyon, parang maiintindihan nyo rin. It so happen lang na hindi nyo ito tradisyon at hindi kayo taga-Samar, medyo lalong masakit sa inyo. Pero sa akin, ang masakit ko dito, kasi marami ka palang pera, marami kang naipapakita sa publikong pera, kayang-kaya nyo palang magpaulan ng pera, bakit yung kalsada ninyo dyan, hindi nyo mapagawa? Yun lang po ang aking sama ng loob dito mga kababayan. Kasi yung dapat puntahan ng mga pera na yan, dapat doon sa mga kalsada. At nang sumakay ako ng bus noon galing Tacloban, papuntang Samar, nakausap ko ang mga konduktor, tinatanong ko, bakit ganito ka-rough road? Ano ba ang ginagawa ng gobernador dito sa Samar? Actually mga kababayan, nang magising po ako sa mundo, namulat ako sa mundo, mga yan na po, yung mga tan na yan, pamilya na po nila, ang namumuno sa Samar. Sila na po ang gobernador dyan. Kaya hindi na po yan napalitan, mga kababayan. Siguro panahon na mga taga-Samar sa susunod na eleksyon, palitan nyo naman ang gobernador ninyo dyan, natin dyan. Kasi wala pa rin asinso ang Samar. Huling-huli, kulilat na kulilat pa rin po. Kaya kung hindi pa rin ninyo nararamdaman, hindi nyo pa rin ramdam yung mula Katbalogan papuntang Tacloban yung sobrang hirap ng biyahe. Sige, ituloy nyo lang. Iboto nyo lang ng iboto yung mga tan hanggang sa wala na talaga kayo. Wala na talaga kayong magawa. Wala eh. Ayaw nyo nang talaga ng pagbabago. Ayaw nyo nang magkaroon ng pagbabago. Ang problema mga kababayan, yung itong nakaraang eleksyon yata, walang kalaban yata itong mga tan. Tapos siguro sasabihin ng iba, magaling siguro yan dahil walang kalaban. Hindi kayo na mamusga. Kung magaling yan, pumunta kayo ng Samar, subukan ninyong dumaan. Alam yan na mga biyahero, lalo na yung papuntang Tacloban, papuntang Surigao, papuntang Tagum, Davao, na Baylan, dumadaan dyan sa Bicol, Quezon, Bicol, Sorsogon, Sorsogon at Samar at Leyte. Yung mga dumadaan na yan, alam nila yan, mga kababayan. Ayan po, mga kababayan. So dito na po natin pansamantalang tatapusin ang ating reaction video patungkol nga rito sa pagkasibak ni General Torre. Muli mga kababayan, ako po ay
Nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong suporta at pagsubaybay sa ating channel. Ito si BMR, nagpapasalamat. Mabuhay po ang lahat. Ingat po. Pilipinas as always. God first po. Bye-bye!